Ayan mga kumare, pakikita ko po sa inyo kung paano gumawa ng banana cake. Ayan na nga po, handa natin yung ating salaan, yung big bowl natin, kung saan natin isasalain yung ating mga dry ingredients, yung 1 cup of flour, 1 3/4 cup of sugar, 1 teaspoon of baking powder and 1 teaspoon baking soda, at half teaspoon of salt. Yan, pagsamasamahin natin. Haluin lang natin. Set aside natin siya. At sa isang separate bowl, ilagay naman natin yung ating banana. Yung aking pong banana ay medyo maitim na siya kasi matagal na siya sa freezer. It's almost a month ko siyang nasa freezer kasi pag masyado na pong pag masyado na pong hinog yung banana dito sa amin, wala nang gustong kumain. 3 bananas po siya. Maganda po siya pag inilagay nyo muna sa freezer. Talagang hindi na kayo mahirapan maghalo. Magdurog, I mean. Sinamahan ko siya ng hindi siya overripe but it's fine. Ayan, lagay lang natin siya sa isang separate bowl. Gagamitin ko po yung aking pang mashed potato. Siya kung gagamitin pang mash sa aking banana. Yeah, i-mash nyo lang siya. Ganyan lang. Then, linisin natin. Scrape natin yung mga tira-tira doon sa ano. Doon sa pang-mash natin. Lagay tayo ng 2 eggs. Milk po yan, 1/3 cup of milk. Yung oil ko po, hindi po shortening po ang ginamit ko, large shortening instead of oil. At nilagyan ko rin po siya ng 1/3 cup na cream cheese. Room temperature po lahat kailangan para pag madali siyang haluin. Gagamit po ako ng hand mixer. Hand mixer ko po siya. Hanggang mag-combine, hand mixer po siya hanggang mag-combine all the ingredients. Keep doing that
hanggang sa mag-combine na lahat yung ingredients na nilagay, yung lahat ng ingredients na pinagsama-sama mo doon. Please subscribe my channel po, like and share, and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong video. Ayan. Please subscribe my channel naman po. Thank you so much. Like and share and comment down below. Ayan, then ihalo na po natin yung ating dry ingredients na sinet aside kanina. Yan, haluin lang po natin hanggang mag-fully combine sila. Paki-subscribe naman po ng channel ko, comment down below na lang po para mabalikan ko rin kayo. Ayan. Pag nag-combine na po lahat ng ingredients nyo, i-ready nyo na po yung molding nyo. It's depend kung anong gusto nyo gawin. Kung gusto nyo lang isang malaking molder lang, baking tray, pwede naman. Pero ako po, ang gagamitin ko ngayon ay yung ginagamit kong pang cupcakes. At kung wala nga po pala kayong cheesecake, pwede naman nyo pong wag nang lagyan. Ayan. Lagyan nyo rin po pala ng vanilla extract. Nakalimutan. I-bake nyo po siya sa 350 Fahrenheit for about 30 to 35 minutes.
Ayan nga po yung pang cupcake. Cups ko po ang gagamitin ko para sa aking banana cake. Ready na po natin siya. Ayan. Please subscribe my channel naman po. Comment down below para balikan ko rin kayo. 1/4 po yan. 1/4 ang size po nung aking measuring cup is 1/4. Diyan ko po sinugi. Yan po ang ginawa kong panukat. Para pantay-pantay po yung kanilang dami. Yung walang malaki, walang masyadong maliit. Yan. Yan, ready na po for baking. Ready na po natin yung ating oven sa 350 Fahrenheit for about 30 to 35 minutes baking time. Gusto ko po palang lagyan ng chocolate sa ibabaw. White chocolate po yung ilalagay ko at saka yung brown and dark chocolate. Pagsasamahin ko para mag-brown po ng konti yung ating cake. Ayan, lagyan nyo lang po sa ibabaw. Hindi naman po yung masyadong matamis, gawa ng konti lang yung sugar na inilagay ko dyan. Ano lang siya, yung sugar niya is 3/4 sugar lang. At saka yung cream cheese, yun po hindi po siya mag ng masyadong sugar. Hindi siya masyadong matamis. Kaya wag po kayong mag-alala kung baka yung ayaw ng masyadong matamis. Hindi po. Ayan. Ayan na po. Ready for baking na siya. Charan! Ayan. Tapos na. Luto na. Salamat po sa panonood. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan na po.